Hindi mo na kailangan magtrabaho pa sa abroad para sumueldo ka ng dolyares and pounds. Wala kang alam sa computer, pwede ka palang mag-VA na may sweldong 100,000 o higit pa. May inimbitahan tayo ngayon na nakapagbigay na ng libu-libong trabaho, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Pero ang kagandahan nito, nasa loob lang sila ng bahay lahat at sila ngayon ay kumikita ng napakalaki. Kahit PWD, senior ka, single parent ka, LGBTQ ka. Lahat pala pwedeng kumita ng malaki as VA, Opo, no? as VA, possible po siya. Isa sa pinaka-in-demand ngayon na oportunidad sa marami nating kababayan ang virtual assistance. Ngunit sino nga ba ang pwedeng puntahan upang matuto dito at mabigyan ka ng oportunidad at makapagtrabaho at kumita ng mas malaki? Tara na at kumita sa loob ng bahay. Ang may-ari ng Virtual Assistant Portal PH, ang ating bossing, Boss Mary Cavita. Welcome, boss. Hello po. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kababayan. Currently, ilan na yung nabigyan mo ng trabaho? Currently po sa portal namin, meron po kaming 4,024 VAs. Meron po akong 89 na in-house staff. Ano yung pakiramdam nito na nakapag-provide ka ng napakaraming jobs and opportunities sa mga kababayan natin? To be honest po, very fulfilling siya. Ako po, naniniwala ako na ang success ko, hindi ko ano yung narating ko na, kung ilan yung na-produce namin na successful Filipinos. On the average, magkano ang kinikita ng mga VAs mo? Possible siya na pwedeng kumita ng 6 digits. Depende po kasi yun sa sipag. Yeah, so 100,000. So yan kasi yung karaniwan na sweldo sa abroad. Pwede na palang kitain ng mga kababayan natin kahit nandito sila sa Pilipinas. So hindi nila kailangan maging OFW, magpakalayo-layo sa pamilya para kumita ng dolyares at pounds. Ang gusto ko malaman, sino ba talaga si Mary? Ano yung pinagmulan niya? Anong storya ng buhay niya? Sobrang simple ko lang po. Lumaki ako na introvert. Ang circle of friends ko sobrang liit lang po talaga. Lumaki po ako na ang parents ko in-instill sa amin yung values na talagang nadala ko siya hanggang nung nagkaroon ako ng mga anak. Unang-una po, always be grateful kasi lahat po ng meron tayo ay binigay ni Lord at lahat pwede niyang kunin. Always keep grounded. Iba pa rin talaga pag humble ka. And at the same time, lagi po tayong tumulong. Yeah. Kasi for me, ang relationship ko po kay Lord is very personal. The more na marami kang soul na na-touch, the more na i-bless ka. Graduate po ako ng psychology, so medyo malayo sa business. Pero ngayon po, I was able to create a sustainable business, not just for myself, but for everybody po na mabibigyan natin ng opportunities. I'm a proud mother of 3 po. Yung mga kagaya ninyong provider, one of the most underrated na hindi napapansin at hindi masyadong nakikita ng mga nasa gobyerno. Pero kung makikita lang nila na marami siyang nabigyan ng trabaho, nakakatulong siya, ang laki ng naitutulong mo sa ekonomiya natin, dapat kayo mabigyan ng suporta. Dapat ba kasama na siguro sa educational system natin, magbibigay ng kaalaman kung paano kumita kahit nasa loob lang ng bahay? Very recent, last month, ako lang po kasi ang may kaisa-isang outsourcing firm sa Carmona. So si Mayor po ay nagpapunta ng IT department. Sa office ko po, she asked if pwede kaming mag-train ng mga taga Carmona para po mabigyan ng trabaho. So I'm very open po sa ganong idea. Yeah. Mas marami tayong matutulungan. At saka po, libre yun. Kasi po ang mangyayari, ang government po ang magbabayad. Pero pagkabata, anong istorya ng buhay mo? Sino ka? Paano ka pinalaki? 3 po kami magkakapatid. So ako po yung youngest. Consistent honor. Wow. So kahit pa paano naman po, masipag tayo mag-aral. Umiikot lang po yung buhay ko sa school, bahay, school, bahay. So ganun po. Kaya maliit lang talaga yung circle of friends ko. And at the same time po, nag-i-strive hard talaga ako kasi ang daddy ko po sobrang talino talaga. High school, nagtuturo na rin ako sa mga kapwa kong classmates. Yeah. Student teacher. Mga ganun po. College na, 17 years old, yun nga po, very unfortunate na ang daddy ko po nagka-cancer. Kasi chain smoker siya, so given naman. Yes. Doon po talaga umikot yung mundo namin in a way na meron kami dati. Kahit papaano na nakukuha po namin yung needs at wants namin na magkakapatid. Kaya lang po, nung nag-ICU si daddy, syempre as parents po, ayaw ng mommy at daddy ko na sasabihin na may problema sa pera. That time po, nursing ako. Second year na po ako nun, capping and pinning. Yun na po yung time na ang daddy ko talaga wala na. Hindi na nila kaya i-provide yung pag-aaral ko. So, nag-work ako. Bago ko po nag-work, nag-shift ako ng psychology nang hindi nila alam. Kasi po, ayoko ma-disappoint sila. Kaya lang po, gusto ko makatapos. So habang nagpapagaling yung dad mo, nag-aaral ka pa rin? Opo. Tapos nag-working student ka? Opo, nasa hospital na po kami halos nakatira. Ang very first work ko po ay sa marketing agency
kasi sa may Mandaluyong. Wala pa po tong social media. Alam niyo po yung discount cards, loyalty card, tapos may mga voucher. Yes. So, yun po yung una kong work. Ang lakas ng loob ko nun kasi bata pa. Ano lang po siya, commission-based. So, Okay. depende sa sipag mo. Tapos po, yung mga kasamahan ko, kasi po ang itsura ng office, may gong. So, every 6 p.m., magsasama-sama na yung mga ahente. Pag naubos mo po yung 10, iikot ka dun sa team mo, a-appear ka, tapos mag-gong ka. So, nakaka-motivate. Yung first day ko dun, na-realize ko po na sobra ako mag-analyze. Sabi ko dun sa mga kasamahan ko, bakit sila umiikot sa bahay? Usually po, 8 to 5, ang mga decision makers, yung mga may-ari ng bahay, nasa trabaho. So, hindi sila makakabili ng discount cards. Di ba po ang Mandaluyong Pasig, puro business. Correct. So, nagpunta po ako sa isang Universal Robina. So, nakapasok po ako. Tapos, sa sobrang lakas ng loob ko sa guardhouse, di ba po may memo? Yeah. Yung mga HR. Tapos, nakita ko pangalan dun ng HR head. So, Yeah. for example po, Miss Joy, ganyan. Sabi ko sa kay Manong Guard, Kuya, I have an appointment po with Miss Joy. Siguro po nakita niya, confident ako. Pero hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya dun sa ano. Tapos sabi, sige, mapasok po. Hindi na niya itinawag. So, nung nakapasok po ako, ang naipitch ko po nun ay Robinson's Movie World, which is under din sa kanila. Natuwa sa akin yung anak ng may-ari, bumili yung mga staffs niya lahat. Pinatawag ko yung mga ibang ahente para matulungan ko rin sila. Tapos simula po nun, nagtuloy-tuloy na yung sales. Napag-aral ko yung sarili ko. So, discount card, vouchers, tapos ang binentahan mo yung may-ari din. Opo, pero ang nakakatuwa po dun. Natuwa sila sa'yo. Natuwa sila na, kasi hindi po nila alam na may ganon. Yung pinamay-ari, sabi niya, may marketing pala tayo na ganito. Tapos natuwa siya. Tapos natuwa rin ako kasi na-motivate ako. At saka po, ang boss ko po nun ay Singaporean. Meron po kaming papel. Tapos pagka po nagsabing no, i-ex mo yon. Ang sabi po sa akin ni Mr. Lionel Heng, yun po yung pinaka-first. Sabi niya, in every no, there's always one yes. Huwag kayong ma-discourage kung puro no, no, no yan kasi merong isa dyan mag-yes. So, yun po yung nagmo-motivate sa akin na, hindi pala laging no. Kaso nagkataon po sa akin puro yes ng time na yun. Siguro nga po guided ako from the universe. Nung nakapagtapos po ako, nag-asawa ko agad. Ako po ay naging teacher, so preschool teacher. Pero alam naman po natin do ang teacher po ay noble job, pero ang baba po ng sweldo. Hindi po kaya compensate yung bills. So ang ginawa ko po, nag-call center ako. Wala po akong tinagalang trabaho. Bakit? Kasi po ayoko ng repetitive task. Feeling ko po, hindi ako nag-grow based on my personal pong experience at saka personality rin siguro po. Ang pinakamatagal ko pa ay 3 months. Kaya yung CV ko hindi po ako napaproud kasi wala akong matagal na work. Pero nung nagtatrabaho ka, buhay pa si dad mo. Wala na po si Dad. Hindi na inabot ng papa mo. Hindi na po nabot. Kaya yun po yung talaga inaano ko na every time meron akong challenges, every time meron akong achievements, lagi ko siya kausap. Meron ka ngayon ng lahat ng gusto mong makuha sa buhay mo, pero hindi mo kasama yung taong nagbigay sa'yo ng inspirasyon. Ang promise ko po sa daddy ko, ibabalik ko lahat yung buhay ng mami ko na nawala. Kasi po ano siya business owner din ng mami ko. So si mami po ay may 3 tailoring shop. Pero lahat po yung nawala nung nagkasakit si daddy. So ngayon bumabawi po talaga. Maraming nagsasabi, kapag ka hindi mo iningatan ang health mo, lahat ng pinaghirapan mo, sukto lang maubos mo yan dahil nagpabaya ka sa sarili mo. Gaano ka totoo yun? Personally po, na experience ko siya, ang daddy ko po ay civil geodetic engineer. Kilala siya nung time nila dati. Meron kami kung anong pabibili mo, meron. Kung ano, hindi po kami nahirapan. Pero nung nagkasakit siya, as in, wala lahat. Kaya ngayon, lesson learned sa akin, may insurance po ako. May insurance mga anak ko, may insurance ang asawa ko. Acquire na po ng property po, tsaka may business ako. Kaya ako, naniniwala po ako na importante pa rin yung health. Kasi ako yung business eh. Correct. Maraming umaasa sa akin eh. Correct. Pag ako yung nawala, paano na sila? Hindi lang naman po family ko, 89 yung in-house ko, tapos may mga VAs pa. Dapat po talaga, mahalin yung sarili tsaka yung health mo. Ang tawag dyan is work-life balance. Graduate ka ng psychology, nakapagturo ka, bakit ka naman nag-call center? Yun po yung time na pag call center agents ka, mayaman ka. Ikaw ba naniniwala na karamihan ng call center, ang main reason lang nila bakit yun yung naging trabaho nila dahil sa sweldo? Kaya tayo nagtatrabaho dahil kailangan natin kumita. Kasi yun po yung highest paying job, reality po siya talaga. Paano mo naumpisahan tong negosyo mo? Nag-work po ako with BlackBerry. Yun po yung pinaka-last na call center ko. One day, nagising na lang ako na ayoko na pumasok. Parang gusto ko na lang mag-work from home. Correct. Tapos po, meron akong
ka-work na nagbanggit siya ng nag-VA po siya that time. This was 10 years ago, so hindi pa ganun kakilala mga VA. So sabi po niya sa akin, basta Beb, madali lang yun. Kaya ang ginawa ko po, go-getter po kasi ako, inaral ko po talaga, ano nga ba yung VA, saan makakuha ng client, ano yung mga ginagawa ng VA. May misinterpretation na ang VA ay call center. Kasi yung very first po na client, nagbigay sa akin ng opportunity, ang pangalan po niya Gordon, accounting firm po to sa UK. Wala pong tumatagal sa kanya na VA. Sinabihan po ako na, buti pa yung unggoy may utak. Since siya ang kauna-una nagbigay sa akin ng opportunity mag-VA, inalagaan ko po yung relationship namin na, sige, aaralin ko to. Ang ginawa ko, renove ko sa kanya na may utak ako. So, ganun po. Tapos, ginawa ko, nagstay ako sa kanya. Ang nakaka-proud moment po sa akin, up until now, even after 10 years, tuwan-tuwa siya sa akin kasi ako lang ang kaisa-isang VA po niya na binabati siya every Father's Day, every New Year, every Christmas, na hanggang ngayon hindi ako nakakalimot. Kasi siya po yung unang-una nagbigay sa akin talaga ng opportunity, kahit mas maugali. Kasi nga tinuro sa'yo ng tatay mo na maging grateful ka. Maging grateful po, kahit anong sitwasyon. So, nung na po kami, nag-part ways po kami, nagkaroon ako ng second client. So, si second client po, yun po yun sa VA. Si Catherine, yun nagsimula ang outsourcing firm ko po. Ang business po niya ay property. Ang nangyari po dun sa second client, nagpo-podcast po siya, tsaka mentor siya sa UK ng property. Mga Airbnb po. Sabi niya, Mary, gusto mo Facebook Live tayo? Pakilala ko yung VA dito sa UK. Malakas kasi loob ko. Kasi go-getter nga tayo. Na after po nung mismong live, ang dami nag-hire sa akin. Gusto nila i-pirate yung iba pa, dodoblehin ko sweldo mo, titriplohin ko yung sweldo mo. Ibig sabihin, hindi lang alam ng mga foreigner na Hindi meron po nila alam kagaya mo sa na may Pilipinas. gano'n na nag-exist. Oo. Opo. Sinabi ko kay Catherine kasi mahalaga po sana loyalty. Naniniwala ako sa good working relationship. Nag-post po siya, napakahabang rant. Sabi ko sa kanya, Catherine, delete mo yun. Gawin nating business. Bahala ka sa client. Bahala ako sa VA. So ginawa mong business partner si Ginawa Catherine? Opo, kasi wala naman akong kilala doon. Siya lang. Tapos si Ang galing Gordon. mo. Opo. Tama. Ako po nag-create ng end-to-end process. We call it before po na the Viva Club. Yeah. The very important virtual assistant club. Ako yung face ng business kasi ako na nakikipag-meeting kay client. Ang downside nun, ako po ay VA pa rin. Yung pera sa kanya napupunta, swelduhan lang ako. Pero ako, okay lang. It's not about the money. It's about yung opportunity na Correct. makilala ka doon. Na hindi pa ako nakakatapak sa UK, pero kapag sinabi lang VA, si Mary, ang tawag nga po nila sa akin doon, VA Queen. Noong nag-pandemic po, ang Airbnb ay naapektuhan. Clinose ni Catherine yung business niya. Tapos sabi niya sa akin, 50 sa akin, 50 sa'yo kasi hindi na kita kayang pasweldohin. After 3 months, sabi niya, Mary, benta ko na lang sa'yo. Binanta niya po sa akin for 2,000 pounds. Nakabili ka ng kumpanya sa UK na sa halagang 150,000 pesos lang. Agreement lang yon kasi nga service-based. Ang asset po namin ay yung client. So may Viva Club ka na sa UK and then you have Yung VAP VAP. here in the Opo, Philippines. nag-start po yung VAP PH as coaching. Nagulat po ako kasi nung nag-una ko nag-run, hindi naman po ako kilala. Hindi ko po expected na marami mag-enroll. Ilan na nag-enroll? 175. Hanggang sa dumami na po yung course namin, nagdagdag po ako ng mga coaches. Kasi hindi ko naman po kayang ako lang mag-isa. So kumuha ka ng mga expert doon sa field na yun. Opo, at yung iba po, galing mismo sa coaching. Kasi hindi ko po rin po talaga siya expected na lalaki yung virtual assistant portal page. Every 10% na kinikita ko kay client, binibigay ko po siya sa charity. Nakaproduce po tayo ng 10 scholars. Yung second po, Cancer Foundation. Since ang daddy ko namatay sa cancer, nakita ko yung hirap, hindi lang ng pasyente, ng buong pamilya. Kaya po tumulong din ako sa Fight Warrior Laguna. If you know po MBY Animal Sanctuary, tsaka SWS po, yung mga tumutulong sa mga stray dogs and stray cats. Yeah. So nagpo-provide din po tayo sa kanila ng cat food, dog food, pang-vetting, mga ganun po. Nakapagpatayo po tayo ng school sa Cavinti, Laguna. Ito pong school na to, this is a project. Meron silang project pero wala silang pondo. So ako po yung external fan. 50 na bata ang nakakapag-aral po doon. Kasi very remote po siya. 1.5 to 2 hours na lalakad yung mga bata para makapunta sa school. Ito yung nakikita kong way. Lahat po ng blessing na naibigay sa akin ni Lord. Kasi thank you. Bakit parang malapit ka sa mga bata? Kasi po naniniwala ako na pag lumaki sila, yung tulong na naibigay ko, I hope maging inspiration sa kanila. Kasi po, Wow. naniniwala po ako na na-answer ni Lord yung prayers nila through me. Thank you so much na nagkaroon ng isang Mary because of your hard work, perseverance, and grit. Nakakapag-give back ka na sa ibang tao. Aanhin mo yung bilyon-bilyon kung nagpapakasasa ka lang dyan sa perang merong ka. At the end of the day, lagi ko pong iniisip na the more souls na matouch mo, the more na mas marami magpipray sa'yo. Nalalo na yung business mo. Ang dami mo nabibigyan trabaho. Ang dami mo natutulungan. Tignan nyo naman mga boss. Oh. Pero you were saying that there's so many challenges sa buhay mo. Ano siguro yung pinaka mabigat na challenge? Actually, yung mawalan ka ng tatay mahirap. Yun yung
solid foundation ng bahay. Tapos lalo na kung yun pa yung nilulook up mo, biglang gumuho lahat. Pero ang lowest point ko po talaga nung namatay yung baby ko. Namatayan ka ng anak. Namatay po yung baby ko 2011. Napanganak ko siya ng 8 months. Blue baby po siya. Pagka may mga challenges ka pong ganun, bakit ako Lord? Mapapaganon ka po eh. Pero hindi ko po talaga siya naramdaman. Hindi ko question si Lord kung bakit. Yung mga katabi kong mami sa iba-ibang bed, may mga babies, may umiiyak. Sabi ko, nasa yung baby ko? Lalo na po second child ko na siya. Alam ko po yung pakiramdam na pag nanganak ka, bibigay na sa'yo. Parang instinct ko na kailangan ko bumaba. Kailangan ko pumunta na Nico kasi parang kailangan ako ng anak ko. Walang consent nila, di ba bawal po lumabas ang pasyente. Pero ginawa ko, bumaba ako. Tapos nakita ko yung baby ko, nandun siya sa incubator. Hinawakan ko po siya, nag-grip siya sa akin kahit tulog po siya. Sabi nung pedya, it's in the mother's touch. Nag-stable po lahat ng vital signs. Sabi po sa akin, tatapatin na kita mami kahit mabuhay siya, vegetative state. After po umalis ng pedya, sabi ko sa kanya, sana bumalik ka sa akin pagka physically, mentally, emotionally ready na. Pinag-pray ko po, Lord, kunin mo na. Hindi ko po ipagkakait sa kanya yung normal na buhay. Hindi ako magiging selfish. Nung inakyat na po ako ng nurse, nakatulog ako, napaginipan ko ang daddy ko tsaka ang baby ko. Tapos nakasmile daddy ko. Ginising ako nung nurse, sabi, ma'am, baba ka. Nire-revive na po nila yung baby. So sabi ko sa kanila, tama na. Bigla nag-flatline. Kaya hanggang ngayon po, meron akong trauma sa, yung pag wala na pong channel yung TV, yung ganyan. Ang buhay po pala, hindi nawawala yung sakit. Chinus mo lang na mag-move on, pero dala-dala mo yung pain. Akala ko po, ang pinakamasakit yung makita ko na siya nag-flatline. Tapos po, nung nakita ko siya sa kabaong, parang guguho yung mundo mo. But then again, hindi ko pa rin po connection si Lord. Kasi bata pa lang ako naniniwala ko, everything happens for a reason. Hindi ko man alam yung sagot ngayon, balang araw. Yeah. Tapos mo, nung nailibing na, maraming paniniwala. Nilibing po yung baby, may space. Sabi ng mami ko, naku, hindi pwedeng may space kasi may susunod. Naalala ko daddy ko, kasi sa panaginip ko, magkasama sila. Ang daddy ko po ay nagpa-cremate po siya. Wala talaga space. Talagang parang meant to be si daddy doon. Doon ako napanatag. At least andun si daddy, kasama si baby. Yun po yung pinaka-lowest point ng buhay ko. Na kaya nga sabi ko, kahit ano pang challenges dadating sa buhay ko, parang hindi na siya ganun. Parang ano pa, nung nanganak po ako ng bunso ko, kamukha niya. As in po, kaya naniniwala ko sa miracle eh. Meron talagang universe. Meron talagang something na nag-guide sa atin. Yeah. Meron talaga pong... Right now, sobrang buo ang buhay mo. As an inspiration sa maraming VA, no? Ano ba ang buhay na nag-aantay sa kanila kung sakasakaling ito ang pipiliin nilang karir? Ang maganda po sa VA, natututunan. So, kailangan kahit mga basic lang. Kasi data entry, hindi mo naman po kailangan mag-coding dyan. Hindi mo naman po kailangan ng sobrang galing mo sa technology. At pwedeng bigyan ng opportunity. Undergraduate, pwede. As long as may computer ka, Yeah. tapos kung wala ka namang computer, mag-work ka sa office ko, ako po Yeah. magpo-provide. And at the same time po, willing ka matuto. Ang opportunity, andyan na. Kahit wala kang mataas na educational attainment, wala kang alam sa computer, pwede ka palang mag-VA na may sweldong 100,000 o higit pa. As long as buo yung loob mo. Kasi may mga tao po magaling lang sa umpisa. As long as open-minded ka in a way na pag nag-enroll ka sa course namin, dapat aralin mo. Ang nakakatuwa lang po talaga, kahit anong course mo, kahit LGBTQ ka, single parent ka, o senior ka, and I look forward po na matulungan yung mga PWD. Pwede. Pwede po, nakakategorize naman po ang PWD as long as nakakaintindi. Lahat pala pwedeng kumita ng malaki as VA, Opo, no? as VA, possible po siya. Now, it's the perfect timing, Boss Mary. Plug your business na meron palang VAP na nagbibigay ng trabaho, oportunidad, na may malaking sweldo. Ayan po. So sa lahat po naghahanap ng opportunity na magkaroon ng legit na work from home, and pwede din naman po mag-work sa office ko, pero yung virtual assistance mismo, pwede po tayong pumunta sa website namin. So it's www.virtualassistantportalph.com, and sa Facebook page po namin, Instagram and TikTok. So Virtual Assistant Portal PH. So meron na ako mga admin po doon at sila sasagot po sa mga questions niya regarding sa coaching, and then at the same time po regarding sa actual work. So, maraming salamat, Miss Thank Mary. you po. Sobrang daming na-inspire. And sa lahat na naghahanap ng trabaho, lahat na naghahanap ng oportunidad, lalo't lalo na kung gusto nyo, nakasama ninyo yung pamilya ninyo at nasa loob lang ng bahay, mag-inquire na kayo sa VAP, no? So, maging virtual assistant, magtrabaho kayo sa iba't ibang lugar sa buong mundo, pero nasa loob lang kayo ng mga bahay ninyo. So, yan yung oportunidad na binibigay sa atin ng VAP, at sa lahat ng mga followers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat, and God bless sa inyo lahat.